Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Erafit Bitihero from Grade 10 Amoroto. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang globalisasyong sosyo-kultural. Ano nga ba ang globalisasyong sosyo-kultural? Ang globalisasyong sosyo-kultural ay tumutukoy sa palitan ng kultura, tradisyon at mga paniniwala ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. So, sa madaling salita, ito yung halo-halo ng mga kultura sa buong mundo dahil sa mabilis na komunikasyon at teknolohiya. Dahil dito, nagiging mas open na ang ibang lahi at natututo rin tayong tanggapin ang mga bagong gawi o ideya mula sa ibang bansa. Halimbawa ngayon, marami sa mga kabataan ngayon ang mahihilig sa mga K-pop at K-drama at maging mga foreign food tulad ng ramyun, sushi at nakti. Kaya isa rin itong epekto ng globalisasyong sosyo-kultural dahil na-adapt natin ang kultura ng ibang bansa tulad ng Korea. Paano nga ba nakakatulong ang globalisasyong sosyo-kultural sa pagpapalawak ng globalisasyon ngayon? Number 1, dahil pinapalapit nito ang mga tao sa iba't ibang bansa. Number 2, dahil natututo tayong maging open-minded at maunawain sa kultura ng iba. At number 3, nagpapalaganap ito ng respeto, pagkakaisa at pagtutulungan. Kaya sa pamamagitan nito, mas nagiging connected ang mga bansa, hindi lang sa ekonomiya kundi pati na rin sa kultura at pagkakaintindihan ng mga tao sa buong mundo. Ngayon naman ay dadako tayo sa positibo at negatibong epekto ng globalisasyong sosyo-kultural. Unahin muna natin ang positibong epekto. Number 1 is pagpapalitan ng kaalaman at kultura. Sinasabi dito na mas nakikilala natin ang mga kaugalian ng iba. Number 2, pagpapalaganap ng respeto at pagkakaunawaan. Dito is natututo tayong tanggapin at ang pagkakaiba ng bawat isa. Number 3, pagkakaroon ng bagong opportunity tulad ng pag-aaral o pagtatrabaho sa ibang bansa. Number 4, at ang panghuli naman ay pagpapalawak ng pananaw dahil mas nagiging bukas ang isip natin sa mga bagong ideya at impormasyon na nanggagaling sa ibang bansa. At yun lang po lahat ang positibong epekto. Dumako naman tayo sa negatibong epekto ng globalisasyong sosyo-kultural. Number 1, pagkawala ng sariling kultura. Dahil minsan, mas ginagaya na natin ang mga kultura ng ibang bansa kaysa sa sariling atin. Number 2, cultural dominance. Dahil may mga malalakas na bansa na mas naipapakalat ang kanilang kultura. Number 3, pagbabago ng values dahil may mga kabataan na mas naaapektuhan ng modernong impluwensya. So sa lahat ng mga negatibong epekto, sinasabi na kailangan nating maging balanse, kailangan nating maging balance. Kaya tanggapin natin ang kultura ng iba, pero huwag kalimutang pahalagaan ang sarili nating kultura dito sa ating bansa. Sa kabuuan, ang globalisasyong sosyo-kultural ay may malaking papel sa pagkakaisa at pag-unlad ng mundo. Dahil dito, mas nagiging magkaunawaan ang mga tao kahit magkaiba ng lahi o pinanggagalingan. Pero dapat din nating tandaan na habang natututo tayo sa iba, dapat din nating pahalagaan at ipagmalaki ang sariling kulturang Pilipino. Kasi sa dulo, ito ang ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. At yan lang po, maraming salamat.